Welcome po natin ang buhay po ng ating pastor, Pastor Sidney A. Dizon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na karapat dapat kang sambahin, purihin sa dakang lugar pong ito. Uli naririto naman po kami sa iyong harapan para purihin ka, sambahin ka at hawikan ka pa. Kaya Lord, we thank you sapagkat hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah, Jesus. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito upang purihin ka, Jesus. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito upang ibigin ka, Jesus. Narito dahil sa iyo. Yes, Lord. Dumating ka sa buhay, minsan isang araw. Dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa'kin, di mo ako iiwan. Narito dahil sa iyo. Dumating ka sa buhay, minsan isang araw. Dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa'kin, di mo ako iiwan. Narito dahil sa'yo. You gave into my life one very special day. You gave me into my heart and showed me a better way. You said you'd never be apart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Dumating ka sa buhay, minsan isang araw. Dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa amin, di mo kami iwan. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kaya kami naririto ay dahil sa iyo. Para purihin ka, sambahin ka, awitan ka, at paramalan ka. Dahil sa kabutihan ay pinagkaloob ko sa aming mga buhay. Ama, sa umaga po nito, ay tunay nga na gawin mong busila ang aming mga puso. At tunay nga, Panginoon, sa mensahe mo na maririnig po namin, Ama, muli ay tunay nga, Panginoon, na buksan mo ang aming pangunawa upang sa ganun, ng revelation na nakakaloob sa mensahe mo ay tunay nga na tumimo sa aming puso at maging buhay po namin habang kami naghihintay sa pagbabalik mo, Panginoon sa Kristo. Salamat po sa umagang ito na tunay ng papurit na salamat ay sa iyo lamang magpakailang-kailangaman. At tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na hindi nagbabago kayo ng pamahal. Kaya salamat po sa pagmamahal at pag-ibig mo sa amin. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos
at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat na binabalik muli namin ang isang mataas na papuri at salamat sa iyo sa tanging pangalan ko. Ang anak na si Yesu Cristo na aming Diyos Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay magpakailanman. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Tayo po yung makapapuno po sa presensya po ng Diyos. At tunay nga po na God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Tunay nga na all the time is God is good. Tunay nga na hindi po siya nagbabago. At tunay nga na ang pag-ibig po niya ay laging sariwa sa bawat umaga. Lalo-lalo mo po sa pagtitipon po natin ngayon ay tunay nga na daman-daman natin yung pag-ibig ng Diyos sa dakong lugar na ito. At tunay nga na minsan pa ipinakita niya sa ating mga buhay niya, hindi po siya nagbabago. Amen? Amen. Tunay nga na ang bawat isa po ay sinasamahan po ng Diyos, kahit may problema, kahit may suliranin, ay tunay nga na dito pinapakita ng Diyos na siya po ay kasama natin. Amen? Sino po yung kasama po yung Diyos sa bawat araw? Amen! Malampakan po natin ng Diyos. Hallelujah! At talaga naman po yung bawat mensahe na binibigay po sa atin ng Diyos ay talaga naman pong pataas ng pataas. Ibig sabihin po ng pataas ng pataas, talaga naman pong ginagawa ng Diyos ang lahat para po tayo ay maging perfecto sa Kanyang paningin. At hindi lamang po perfecto, kundi talaga namang tinuturuan po tayo niya na lahat po ng mga bad attitude ay tunay nga na mawala po sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kaya yung tinalakay po natin nung nakaraang Sunday patungkol po sa pagchichismis at paninirampuri at patungkol po sa kasinungalingan. Ngayon naman po ay patungkol naman po sa pagmamataas at pagmamayabang. Hello! Kaya sabi ko sa Lord, talagang tuturuan mo kami talaga na maging tunay ng mga Kristiyano at tunay ng mga anak mo at tunay ng mga lingkod mo. Sapagkat hindi po biro yung mga mensahe po ito talaga naman po dito mo matatanto na siya po talaga yung Diyos na nagtutuwid sa lahat ng kamalian ng tao. Hello! Amen. Siya po talaga yung Diyos na nagpaplano sa mga buhay po natin para sa bawat araw ay makaharap po tayo sa Kanya ng wagas at tapat at perfecto. Amen? Kaya itong mensahe kong ito ay talaga namang magkakaroon muli ng linaw sa ating mga isipan at magiging buhay muli natin ang mensahe ito para hindi po tayo magmataas at hindi po tayo magmayabang sa Diyos. Kaya nga po, ihanda po natin yung ating mga tenga po ngayon sa umaga pong ito. Para sa ganun, maunawaan po natin yung kapahayagan, yung revelasyon na ipinapaabot po ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ito pong kapahayagan pong ito ay magiging tagumpay po ng buhay po natin kung ito po ay ating mauunawaan. Amen? Amen. Kaya ibibigay ko na po ang mensahe pong ito sa inyo dito po sa Mateo chapter 23 verse 12. Ang sabi po dito, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Truly po, ang Word of God na po ito. At marami na pong nangyari na ang mga tao po ay nagpataas at ang ginawa nga po ng Diyos sa kanila, sila po ay binaba. Pero yung mga tao pong nagpakumbaba ay talaga naman pong itinaas ng Diyos. Talaga pong nakita po natin ito. Harap-harapan doon po sa mga tao na nagpataas at nagpakumbaba. At sabi rin po dito sa Kawikaan, chapter 16, verse 18, sabi po dito, ang kapalaluan ay umahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Totoo po, nang sino man pong nagmamataas sa harapan po ng Diyos,
ay tunay nga po na ibinababa niya at ibinabagsak po niya. At ang kapalaluan po ay hindi niya po hinahayaan na mamayani sa buhay po ng isang tao. At dahil siya po ang Diyos na matuwid at makatwiran, tunay nga na wala pong nalilihim sa Kanya. Kaya nga po, ang kapalaluan at pagmamataas ay tunay nga na pinapuputan niya. Kaya ang lahat po ng tao na meron pong attitude nito ay binibigyan niya po ng leksyon, aral sa kanilang mga buhay upang malaman nila na ang Diyos lamang po ang talagang mataas. Na dapat tumingin tayo sa taas dahil siya lamang po talaga ang karapat-dapat na purihin at sambahin at luwalhati ng tao at wala na pong iba. Amen? At sabi rin po dito sa Kawikaan chapter 16 verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila ay tiyak na parusahan. Totoo po na may mga tao po na dahil po sa kanilang kayabangan ay pinarusahan po sila ng Diyos. May mga tao po na dahil sa kanilang katanyagan ay talaga naman pong lumabis yung kanilang kapalaluan. At dahil lumabis yung kanilang kapalaluan at talaga namang umangat at nakarating ito sa harapan ng Diyos, ang mga tao pong ito ay ibinagsak. At sino po yung halimbawa po rito na nagmataas po na tao ay ibinaba at ibinagsak po ng Diyos? Ibibigay ko po sa inyo ang unang tao na binigyan ng aral at leksyon ng Diyos nung ito'y nagmataas sa kanyang harapan. Ito po ay walang iba kundi si Haring Nebuchadnezzar. Siya po yung hari ng Babylonia noong 605 at 562 BC. At siya ay tinawag na greatest king of Babylonia o Babylon. At 19 times na nabanggit ang pangalan niya sa Biblia at sa Book of Daniel. At sabi po dito sa Book of Daniel, nung pinarusahan ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar dahil sa kanyang kayabangan at kapalaluan. At matatagpuan po ito sa Daniel chapter 4 verse 31. Sabi po dito, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong na sa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. Ibig sabihin, nung lumabis ang kapalaluan at kayabangan ni Haring Nebuchadnezzar, pinarusahan po siya ng Diyos. 7 taon po siya na pinarusahan po ng Diyos. At kung babasahin niyo po ang Book of Daniel, siya nga po ay inilagay ng Diyos sa kawalan ng pag-iisip. At inilagay sa gubat na parang mabangis na hayop sa kagubatan. At nung napagtanto na ni Haring Nebuchadnezzar na mayroon palang Diyos na mas mataas sa kanya, at umamin po siya ng kamalian, at umamin po siya ng kasalanan, at nung napagtanto niya na dapat ang Diyos lamang po pala ang itinataas at hindi ang kanyang sarili. Nung naisip na ni Haring Nebuchadnezzar na ang Diyos lamang po pala ang dapat purihin at sambahin at luwalhatiin, doon ibinalik ng Diyos yung katinuan na pag-iisip ni Haring Nebuchadnezzar. Mantaling ng 7 taon na pinarusahan ng Diyos dahil sa lapis ng pagmamataas at pagmamalaki. Sabi nga po dito sa Kawikaan chapter 29 verse 23, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagkumbaba ay magtatamo ng karangalan. Kaya, lagi po natin tatandaan na tayo pong mga tao, tayo pong mga anak ng Diyos, ay dapat po, lagi po tayong mapagkumbaba. At hindi lamang po mapagkumbaba, kundi lagi po tayo na nagbababa ng ating mga sarili. Kahit binibless na po tayo, kahit itinayo na po tayo para mangaral, o natuto na po tayong manalangin, at pinag-ayuno na po tayo ng Diyos, at talaga naging servant of God ka, dapat be stable, humble ka sa buhay mo.
Para yung Diyos ay malugod sa iyo at hindi ka matulad kay Haring Nebuchadnezzar na pinorsahan dahil sa kanyang kapalaluan at dahil sa kanyang kayabangan. Dahil doon sa kanyang pagmamataas, inalis ng Diyos ang kanyang katinuan. Hello! Gusto po natin mangyari po yun sa ating mga buhay? Siyempre, hindi po. Kaya kung ayaw po natin mangyari, yung nangyari kay Haring Nebuchadnezzar, dapat be humble po tayo lagi sa harapan po ng Diyos. Lagi po tayo mapagkumbaba. Kahit binibless na po tayo ng Lord, kahit talaga naman nag-uumapaw o open heaven, ang blessing ng Lord sa ating mga buhay talaga namang itinaas ka ng Diyos dahil binigyan ka ng anointing sa pangangaral at pagtuturo ng kanyang salita. Kung ganun ang iyong naging kalagayan, dapat be humble ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Dahil sabi nga ng Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya kung gusto po natin na manatili po tayo sa taas at manatili po tayo itinataas ng Diyos, dapat manatili po tayo naroon sa kababaang loob. At pag ginawa po natin po yun, talaga naman pong malulugod po ang Diyos sa mga buhay po natin. Ayaw na ayaw po ng Diyos na mayroon pong tao na nagmamataas at nagyayabang po sa kanyang harapan. At sino po yung ikalawang tao na pinarasahan ng Diyos nung ito ay nagmayabang? Ibibigay ko po sa inyo yung pangalawa na aking nalaman nung siya'y nagmataas sa Diyos ng kanyang kasikatan, ng kanyang kapanahunan. Itong taong ito ay inignore ang Diyos at hindi lang inignore kundi itinaas niya yung kanyang sarili na masigit pa raw siya kay Jesus Christ sa ating Panginoong Jesucristo. At walang ibang taong ito ay si John Lennon. Si John Lennon ay isang singer at isang composer at isang vocalist dito sa Beatles. Sinabi niya na ang Christianity will go it, will vanish and shrink. I didn't argue about that. I'm right and I'll be proud. Why will there popular than Jesus now? Yun po yung sinabi po niya. Nung in-interview po siya ng isang reporter, sinabi niya na mas popular daw ang kanilang banda kaysa raw po sa ating Panginoong Hesus. At yun nga pong nangyari, noong December 8, 1980, ay binaril po si John Lennon. Binaril po siya ng kanyang fans at siya po ay namatay. Dead on the spot po, patay po si John Lennon. Tingnan nyo, nung itinaas ni John Lennon ang kanyang sarili, ano po yung ginawa po ng Diyos sa kanya? Gumamit ng tao ang Diyos para siya ay mamatay at barilin sa harapan ng maraming tao. Ibig sabihin, yung kanyang pagmamataas, sinuklian ng Diyos na siya ay ibaksak. The same lang, yung nangyari kay Haring Nebuchadnezzar at yung nangyari kay John Lennon. Kaya nga, nire-remind ito ng Diyos sa atin ngayon para manatili po tayong humble mula Lunes hanggang Linggo. Kaya nga po nung ibigay po ito sa akin talaga, sabi ko, thank you God. Mas lalo mo po kaming tinuturuan na maging humble sa harapan mo. Dahil alam ko, kaya tinuturo mo ito at sinasabi mo ito dahil gusto mo na kami ay itaas para may pakita mo sa mga tao na ikaw ang nagbigay
sa amin ng anointing, ng glory, ng signs, at ng wonders. Hello! Amen. Amen. Kaya nga po, itong turong ito, ngayong umagang ito, ay dapat po nating pakinggan upang sa ganun, yung spirit pong ito, ng katulad ng spirit ng paninirang puri at kasinungalingan, at itong spirit of pride at pagmamataas ay mawala na rin po sa ating mga buhay. Hello! Amen. Kaya nga, dinidisiplin po tayo ng Lord. Talaga namang inaalis niya yung mga bad attitude po ito. Itong masasamang mga spirit po ito na nananahan po sa mga tao. Kaya, gusto ng Diyos na tayo po ay maging humble sa araw pong ito. Kaya lagi po nating tatandaan na kapag may mga ganitong aral at pag may mga ganitong turo, lagi po nating iisipin na ang Diyos po ang nagtutuwid at nangangaral sa ating mga buhay. Amen. At sabi nga po dito sa Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 29 verse 23, ang magbabaksak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagkumbaba ay magkatabo ng karangalan. Kaya, lagi po tayong magpakumbaba para bigyan po tayo ng karangalan ng Diyos. At siya po yung bahala kung ano po yung gagawin po ng Diyos sa mga buhay po natin pag tayo po nagpakumbaba. Hindi lamang po sa Diyos, maging sa lahat ng tao na nakakaharap po natin. At talagang malulugod ang Diyos sa atin at maging ang tao. Amen? Amen. Totoo po yun. Di ba? Pag mayroong tao pong mayabang, pag alam ng tao na siya po'y hambog, pag siya po'y mayabang, hindi po yung tao na iinis po sa kanya. Tao po yun. Naiinis sa kanya. Eh, mas more po yung Diyos na gumawa po ng tao. Mas, kung ang tao ay naiinis doon sa tao mayabang, mas naiinis po ang Diyos doon sa tao mayabang. Amen. Hello? Kaya kung ayaw po natin na matulad po tayo kay Haring Nabucodonosor at kay John Lennon, be humble. Yun po yung dapat po natin gawin. At sino po yung pangatlo na tao na pinarasahan po ng Diyos nung siya po ay nagmataas, nagmayabang sa Diyos? Isa rin po dito si Thomas Andrews. Sino po yung nakakilala po kay Thomas Andrews? Si Thomas Andrews po ay isa po siyang British businessman and designer o nag-design ng Titanic. At nagsalita po siya at nagmayabang po siya. At ang sabi niya po ay, ito po yung sinabi po niya, sabi niya, and he said, even God himself didn't sink this ship. This is unshakable ship. Ibig sabihin po, nito sa Tagalog, na kahit raw po ang Diyos, ay hindi raw po kayang palubugin yung barko ng Titanic. Yan yung nagmayabang po. Si Thomas Andrews, katulad din po ni John Lennon, at katulad din po ni Haring Nabucodonosor. Kaya ito pong tatlo pong ito, na nagmayabang po sa Diyos, ay isa lang po yung ginawa po ng Diyos. Binigyan ng kahihiyan yung kanilang mga kayabangan. Kaya nga po, para hindi po tayo bigyan ng kahihiyan ng Diyos, huwag po tayo magmataas at huwag po tayo magmayabang. Ang sabi po dito, naglayag papuntang New York ang barkong Titanic sa oras na 11:40. At hindi po binigay po yung time kung ano pong oras, kung hapon o umaga, kung hapon o gabi. At sabi po dito, at nang lumubog ang barkong Titanic, hindi nila nakita ang bangkay ni Thomas Andrews mula noon hanggang ngayon. At lumubog ang barkong Titanic noong April 1912. Dahil sa sinabi ni Thomas Andrews na kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ng barko, pinalubog ng Diyos ang barko. At talaga namang hindi lang po pinalubog, kundi nahati po yun sa gitna. Sino po yung nakapanood po nun? Kaya alam po natin yung story po nun. At kasama nga po doon si Jack and Rose.
Kaya dahil po sa kayabangan ni Thomas Andrews, marami pong mga tao ang nadamay at namatay dahil sa kanyang kahambugan. Tingnan nyo? Kaya, ibig sabihin po na pag may mga taong hambog at kung may mga taong mayabang, lumayo na po tayo roon. Kung ayaw niya pong magbago at kung ayaw niya pong talikdan yung kayabangan pong ito, lumayo po tayo. Umalis po tayo. Doon po sa tao po dahil mapapahamak po tayo. Katulad ng nangyari po doon sa barkong Titanic. Hindi isang tao lang po yun ng payabang. Ilang daan o libong tao yung namatay. Yan po yung nagagawa po ng kayabangan. Nagpapahamak ng kapwa-tao. Kaya, kung meron po tayo mga kaibigan talaga naman pong hambog at talaga namang mapagmataas, mag-isip-isip na po tayo. Marami pong tao na malalapitan. Maraming tao pong magiging kaibigan. At kung meron po tayo mga kaibigang hambog at ayaw pong magbago at nanatili pong hambog, lumayo na po tayo. Dahil mapapahamak po tayo. Katulad na nangyari po dito sa Titanic, na dahil sa isang tao na nagmayabang, ay marami pong napahamak. Hello! Kay sarap pakinggan! Ang teaching pong ito dahil nagtutuwid, nagtatama ng pag-uugali at ng buhay. Hello! Amen. Dapat magpasalamat po tayo na ang Diyos po'y nagtutuwid, nagtatama ng pag-uugali at ng buhay. Lalo-lalo na sa ating mga Kristiyano. Kaya nga po, hindi na po bali maraming magalit sa akin. Basta, yung tinuturo po natin ay para sa ikabubuti ng buhay ng isang tao. Amen. Dapat maging matapang ka pag preaching ka. Dapat matapang ka pag pastor ka magsalita. Hindi ba maraming magalit? Basta totoo yung iyong tinuturo at sinasabi at inaaral. Amen. Para yung tao sa ganun mawala yung ganitong attitude sa kanila. Dahil lahatulan sila ng Diyos. Kung hindi nila alam, yung mga hambog pala, yung mga mayayabang pala, pinaparusahan. Ngayon, alam na nila, wala na tayong mananagutan. Kung sakaling ayaw man nila na magbago o talikdan ang spirit na pagmamayabang nito at pagmamataas nito. Kaya nga po yun po yung masarap tuwing linggo eh. Talaga namang magiging mabuting mga Kristiyano tayo at magiging mabuting mga tao tayo sa ating mga kaibigan. Kaya mapalad yung magiging kaibigan nyo. Sabi ko, mapalad yung magiging kaibigan nyo. Amen. Kasi bakit po? Narinig niyo po yung turo na ito. Noong nakaraang linggo, tinuro po yung huwag kang magchismis, huwag kang manirang puri, at huwag kang magsinungaling. Ngayon naman, tinuturuan tayo ng huwag magmayabang at pagmataas. Hello! Talaga namang ang Diyos po talaga pag nagtutuwid talaga namang gusto niya lahat ng ating mga kinagis ng mga pag-uugali, gusto niya alisin Talagang inumpisahan po tayo ng Diyos Mula nung tinuro po ng babae ng Diyos yung palayok na binasag. Sino po yung nandito po nun? Nung tiniching po yun. Ganun po yung ginagawa po ngayon ng Diyos. Binabasag po tayo. Dahil sa mga turo pong ito. Mabigat po talaga ito. Dahil marami po talaga may ganitong pong mga pag-uugali. Kaya masakit ito sa pandinig. At masakit rin po ito sa damdamin. Pero may kalayaan pag tinanggap ng isang tao. Amen. Amen. Kaya sabi po dito, ng Kawikaan chapter 16 verse 5, kinamumuyan ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila ay tiyak na parusahan. Kaya nga,
si Haring Nabucodonosor at si John Lennon at si Thomas Andrews ay ano po, kanilang pinarusahan. Dahil pinamumuyaan raw po ni Yahweh ang lahat raw po ng mayayabang. At totoo po ba na pinaparusahan po ng Diyos ang mga taong mayayabang? Amen. Amen! Amen. Narinig niyo na po yung ginawa ng ating Diyos kay Haring Nabucodonosor at kay John Lennon at kay Thomas Andrews. Hindi lamang po yun, meron pa pong pang-apat. Sino po yung pang-apat? Si Marilyn Monroe. Sino po yung nakakilala kay Marilyn Monroe? Isa po siyang actress at singer at isa rin pong model. Alam niyo po ba, nung kanyang kasikatan, ay talaga naman pong marami pong mga tao na talaga pong nagkakandara pa po sa singer pong ito at actress pong ito at model pong ito. Sino po yung nakaabot po nito sa kanyang kasikatan? Hindi ko na po ito naabutan. At isa nga pong man of God ang pumunta po sa kanya. Sino po yung man of God na pumunta po sa kanya para mangaral ng word of God, ng salita po ng Diyos? At paalalahanan po siya. Ito pong man of God na po ito ay inutusan po ng Diyos na pumunta kay Marilyn Monroe. At wala pong iba, kundi ang man of God pong ito ay si Billy Graham. Sino po yung nakakilala sa man of God pong ito na si Billy Graham? At sabi po dito, at siya ay kinausap ni Billy Graham about to Jesus Christ. At sinabi ni Marilyn Monroe kay Billy Graham, sabi po niya, I don't need your Jesus. Yun po yung sinabi niya sa man of God na si Billy Graham. Sabi niya, hindi niya raw kailangan ang Panginoong mong Diyos. Hindi niya raw kailangan ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya raw kailangan si Jesus Christ. At pagkalipas ng isang linggo, natagpuan po si Marilyn Monroe na patay. Hello! Tingnan niyo, pagkasabi po niya na I don't need your Jesus, nung sinabi niya po sa man of God kay Billy Graham. After 1 week, natagpuan si Marilyn Monroe na wala na pong buhay. At ano po, yung ikinamatay ni Marilyn Monroe. Ito po yung sabi po dito, siya ay nagpakamatay dahil sa matinding depresyon sa pag-iisip. Hello! Sino po ang may gawa po nito? Matakin nyo. Sino mag-aakala na mangyari ito kay Marilyn Monroe? Na dahil sa kanyang kasikatan, ay nakalimutan niya na may Diyos na mas higit na mataas sa kanya. Nakala niya, yung kanyang sinabi kahit biro lamang, ay hindi nagalit ang Diyos. Kaya nasabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Dahil tiyak, ikaw ay kanyang parurusahan. Hello! Kaya, be careful po tayo, mga tao. Naitin nyo na ang kapwa-tao nyo. Huwag nyo nang naitin ang Panginoong Diyos. Dahil may leksyon, may aral ang ituturo ng Diyos sa mga taong hambog at taong mayayabang. Hello! Amen. Kaya nga po, sabi po dito sa mga awit, chapter 75, verse 5, sabi po dito, ang pagmamalaki ay dapat na iwasan. Kung magsasalita, ay gawing malumanay. Ulitin ko, sabi po ng mga awit, 75, 5, sabi po dito, ang pagmamalaki ay dapat iwasan. Kung magsasalita, ay gawing malumanay. Yan po, yung gagawin ng Diyos sa mga taong mapagmalaki at mapagmataas. Tingnan yung 4 na tao. Dahil sa pagmamayabang, pinarusahan ng Diyos. Ang pinakamalungkot po dito yung Thomas Andrew. Kasi marami pang napahamak po doon. Hindi katulad dito kay Haring Nabucodonosor.
at kay John Lennon at kay Marilyn Monroe. Sila lamang po yung pinarusahan ng Diyos. Kaya nga po, ilagay po natin ito sa ating isip, sa ating puso. Sa araw na ito, sa umaga pong ito. Selyuhan po natin ito. Yung aral pong ito para hindi mawala po ito sa ating isipan at sa ating puso. Para hindi po tayo maparusahan ng ating Panginoong Diyos. At ulitin ko, sabi po dito sa Kawikaan chapter 16 verse 5, kinamumuyan ni Yahweh ang lahat ng mga mayayabang at tiyak sila ay parurusahan. Amen? Kaya yung apat pong ito ay pinurusahan po ng Diyos dahil sa kanilang kapalaluan. At meron pa po akong panglima na ibibigay na pinurusahan po ng Diyos nung ito po'y nagmalaki sa Diyos. At ito ay matatagpuan po sa Bible, biblical po ito. Nakatulad ni Haring Nebuchadnezzar. Isa rin po siyang hari na nagmayabang, na nagpataas dahil sa kanyang kasikatan, dahil kilalang kilala siya ng kanyang kapanahunan. At marami nga po talagang tao na humanga sa kanya. Pero dahil lumapis ang taong ito, ay siya po ay pinurusahan ng Diyos. At grabe yung parusa na ginawa po sa kanya ng Diyos bago po siya mamatay. Malalaman niyo po ito ngayon. Siya po ay walang iba kundi si Herod the Great. Siya po si Haring Herodes. Siya po yung King of Jews noong 37 BC at 4 BC. At matatagpuan sa Gawa, chapter 12, verse 21 hanggang 23, ang kanyang kasaysayan. At sabi po dito sa Gawa, ng chapter 12, verse 21 hanggang 23, I'm read, sabi po dito, pagsabit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari. Umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga tao at doon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol para sa Diyos at siya ay kinain ng mga uod. So, buhay na buhay si Haring Herodes na kinain po ng uod. At sa pagsisiyasat po, take note, at sa pagsasaliksik, sabi po rito, bago mamatay si Haring Herodes, sabi po rito, at sabi sa pagsasaliksik, 5 araw pa siyang nabuhay bago mamatay sa sakit sa tiyan. Ang naging kaparusahan sa kanya ay kinain ng uod ang kanyang tiyan hanggang sa siya ay mamatay. Pinakagrabe na kamatayan ng tao. Tingnan nyo, dahil inangkin niya yung pagka-Diyos, yun ang kaparusahan, hinatol at ibinigay ng Diyos kay Haring Herodes. Buhay na kinain ng uod, pasintabi po sa mga kumakain. Hello! Kaya, gagawa pa po tayo ng ganitong pag-uugali. Ang sabi nga dito sa Mateo chapter 23 verse 12, ulitin ko, ang mapagmamataas, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. At sabi rin po dito sa Kawikaan chapter 16 verse 18, ang kapalaluan ay umahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Hello! Grabe! Ang ginawang parusa ng Diyos sa 5 taong ito na lumabis ang kapalaluan at pagmamataas sa Diyos. Kaya tayo mga anak ng Diyos na naririto at nakakarinig ng tinig na ito, maging maingat po tayo sa pag-uugaling ito. At kung meron po tayo nito ngayon,
Kailangan po, may vaksina natin po ito. Nakatulad ng pag-vaksin natin, nung narinig po natin, yung turo at aral sa pagsisinungaling at pagchichismis at paninirang puro. Kaya, kung narinig mo ang tinig na ito at ang aral na ito, huwag mo nang panatilihin pa sa katauhan mo ito dahil may kaparusahan pala ang pagmamataas at ang pagmamayabang. Meron pala na talagang parusa sa mga nagmamalabis ng pagmamataas at pagmamayabang. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 3 verse 34, ang palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kaya nga po, kung gusto po natin na kaluguran at malugod ang Diyos po sa atin, ay manatili po tayo na mababa ang ating kalooban. Amen? Ano ba yung mababa? Kailangan, kahit nga pinayayaman ka na, maging humble ka lang. Kahit binigyan ka na ng wisdom, ng karunungan at kaalaman ng Diyos sa pagtuturo ng kanyang salita at ginawa ka niya ng servant of God, dapat manatili ka pa rin humble, mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ang spirit na ito, sapagkat ang spirit na ito ay wala rin pong iba na pinagmulan nito kundi si Satan. Si Satan po talaga rin ang pinagmulan po ng spirit pong ito. Kaya ayaw po ng Diyos ang spirit po ng pagmamataas at pagmamayabang. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 11 verse 2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Kaya si Haring Nebuchadnezzar, si Thomas Andrews, at si John Lennon, at si Marilyn Monroe, at si Haring Orodes ay binigyan ng Diyos ng kahihiyan sa harapan ng mga tao. Kaya may minimensahe po ito para wala na pong tao na gumaya po sa kanila. At tayo po mga taong nabubuhay ngayon at nakakarinig ng tinig na ito ay maging humble na po sa harapan po ng Diyos. Upang sa ganun, tayo naman pong nagpapakumbaba ay magbubunga raw po ng karunungan. Hello? Karunungan saan? Sa pamumuhay. At magkakaroon ng kaalaman. At hindi lamang magkakaroon tayo ng kaalaman, kundi kaluluguran pa tayo ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Hello? Malulugod raw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob sa ating mga buhay. Pag tayo ay nagpakumbaba ng tunay sa harapan ng Diyos na lumikha. Hello? Amen. Kaya nga po, lagi po nating gawin sa ating mga buhay ang laging maging humble. Sino po yung meron na pong katauhan ng humbleness po rito? Amen. Dapat po lahat. Sabi ko dapat po lahat. Sabi ko dapat po lahat. Amen. Tayo mga Kristiyano, tayo po mga anak ng Diyos. Amen. Be humble. Kailangan maging stable po tayo na humble. Mula Lunes hanggang Linggo. Para ang Diyos po ay malugod po sa atin. At pag ang Diyos po nalugod po sa atin, sabi po ng Kawikaan, magbubunga raw tayo at mamumunga raw po tayo ng karunungan. Amen. Kaya nga po, mapalad po ang mga taong may pagsunod sa mga ganitong aral at turo ng Diyos na matatagpuan po natin sa Biblia, sa kanyang salita, sa kanyang libro,
na talaga namang tinuturo po ito para malupit po natin ang spirit of pride na ito. Upang sa ganun, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay maging isang halimbawa at ehemplo sa lahat ng mga tao na hindi pa nakakilala sa tunay na Diyos. Hello! Amen. Kaya kayo mga naririto, kung meron pa na kayong pag-uugali ng pagmamataas at pagmamayabang, ito na po yung panahon na isusurrender at isurrender na po natin sa Diyos ang spirit pong ito. Dahil ayaw po talaga ng Diyos na ang mga Kristiyano ay meron ganitong mga ugali. Ayaw po niya. Kaya nga binigay yung example dito sa 5 taong ito para iwaksina po natin ang spirit of pride sa mga buhay po natin. At maging humbleness po tayo habang po tayo narito sa mundong ito at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga po, tinuturo po ng Diyos po ito para tayo pong mga naririto na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo ay maging kaluguran sa paningin ng Diyos sa bawat araw. At sabi po rito sa Kawikaan, chapter 11 verse 2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Kaya inuulit ko, magbubunga raw po tayo. Inuulit ko, magbubunga raw po tayo. Inuulit ko, magbubunga raw po tayo. Bakit raw po tayo magbubunga ng karunungan? Dahil yung spirit of humbleness ay magiging buhay na raw po natin. Mula Lunes hanggang Linggo, mula January hanggang Disyembre. Hello! Ibig sabihin, tayo raw mga anak ng Diyos ay mananatiling humble at magpakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao. Hello! Palakpakan po natin ang Diyos sa umaga po nito. Kaya nga po yung spirit of pride po na yan ay marami pong mga uri at mga bagay na dapat po nating malaman sa araw na ito. Para hindi lamang pagmamataas na words ang marinig ninyo, kundi malaman ninyo rin kung ano ba ang mga uri, ang mga pride na ito at pagmamataas at mga kapalaluang ito at pagmamayabang na ito. Meron po siyang mga uri na dapat po nating alisin sa ating mga buong katauhan para manatili po tayong humbleness sa ating mga buhay. At ito po yung number 1, sabi po dito, ang pagmamataas ay tunay nga na nasa ay luma na raw kasalanan at ito raw po ay lagi raw po bit-bit na mga tao po talaga na hindi raw po nakakilala sa Diyos. Ang pagmamataas ay talaga naman pong dati na raw po itong ugali, kasalanan, na bit-bit po ng mga tao. At ngayon nga po ay nananatili ito sa mga tao, maging sa kapanahunan po ito. Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 29, verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas, ang hindi nakikinig ng payo ay mapapahamak. At sabi po rin po dito, sa Santiago, chapter 4, verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kahit sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Hello? Kaya, ang pagmamataas po ay talaga naman pong dapat nating kaligdan na po.
Sabi mo dito rin sa 2, ang pagmamataas ay maaaring humantong sa iyo sa backsliding. Tingnan nyo, pag nagmamataas ka raw po pala, ay tutulong ka rin daw po nito. At dadalhin ka rin raw po nito sa backsliding na pamumuhay mo bilang Kristiyano. Kaya, kailangan araw po natin talikdan ang spirit of pride, ang pagmamataas at pagmamalaki. Kasi, pag hindi raw po natin ito inalis, magdudulot raw po ito sa ating mga buhay ng isang backsliding sa ating paniniwala at pananampalataya at pagsunod at paglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya kung ayaw raw po natin na mag-backslide at tawagin tayo mga backsliding, kailangan po, iwaksin na po natin ang spirit of pride. Sabi po dito sa 3, ang pagmamataas ay kaya kang sirain ito. Totoo po ba? Na pag ang isang tao raw po ay nagmamayabang at nagmamataas, kaya ka po bang sirain po dito? Totoo po yun. Kaya tinan nyo, yung mga taong mayayabang, wala po nakikipagkaibigan sa kanila. O pag parating pa lang yung taong mayabang, o yan na si hangin. Kapit kayo, kakali pa rin tayo. O di ba? Ganun po yung sinasabi po ng tao. Doon sa mga may spirit of pride, totoo po yun. Maging totoo po tayo sa pagtuturo dahil yun naman po talaga. Malayo pa lang, parang may sakit ka na eh. Pag mayroon kang spirit of pride, di ba, naririnig po natin po yun sa mga tao. O gusto mo ba ng hangin? Tatawagin ko si ganito. O para mapreskuhan ka. O. Totoo po yun. Lumalabas po sa words. Ng mouth po ng mga tao po yun. Dahil meron po talaga mga tao pong ubod na mapagmataas, ubod na mapagmayabang. Kaya nga po tiniteaching po ito, tinuturo po ito para hindi na po tayo magmayabang at pagmataas po sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng mga tao. Amen. Ang sabi po dito sa 4, ang pagmamataas ay nagdudulot ng pagkahati o pagkabahagi. Totoo po ba? Totoo po. Nagkakaroon po ng pagkahati at pagkabahagi. Hindi lamang po sa pamilya, maging sa pagkakaibigan. At maging sa magkasingirong. Tingnan nyo, pag mayroon pong pride yung isa't isa, pag nagtalo po sila, ay hindi. Kailangan ito, masunod yung akin. Hindi, dapat yung akin. Eh lalaki ako, dapat ako masunod. Hindi, ako dapat. Ito yung gusto ko. Hindi, ito yung gusto ko. Ganun po yung spirit of pride. Kaya nga raw pong hatiin at ibahagi at magkabahagi yung relasyon ng magkasintahan at yung pamilya. Ganun din po sa pamilya. Doon sa mag-asawa at sa tatay at anak. Dinidivide nito yung family. Kaya, mag-ingat po tayo. Tayo po nakakarinig ng aral pong ito. Ang pagmamataas pala ay nagdudulot ng pagkahati at pagkabahagi sa ating mga pamilya, sa ating mga karelasyon, at sa ating mga kaibigan. At yung palima, sabi po dito, ang pagmamataas ay maaaring umantong sa iyo sa maling pagtuklas ng landas. Amen. Ulitin ko, sabi po dito, ang pagmamataas ay maaaring humantong sa iyo sa maling pagtuklas sa iyong landas. Totoo po ba? Kapag meron kang spirit of pride, ay nilalayo ka nito. Saan po? Sa direksyon na tama. At dinadala ka nito sa direksyon na mali. Kaya nga po, lagi po nating tatandaan na para hindi po tayo maligaw, at para hindi po tayo magkamali ng landas, dapat wag po tayo magmataas. Kung gusto po natin, kasi sinasabing araw po na daang matuwid, at yung daang na matuwid na yun para hindi umantong sa kapahamakan, kailangan alisin po natin yung spirit of pride. Kaya pala yung daang matuwid, kaya minsan nagiging mali at natutungo at tumutungo sa kapahamakan. Yung pala, yung daang matuwid ay meron palang spirit of pride. Para yung daang matuwid ay talagang maging tamang daan at daang matuwid po talaga dapat.
alisin po pala talaga yung spirit of pride at yung pagmamataas at pagyayabang. Para yung ating landasin, yung ating daan ay talaga namang pong tuwid na makarating po tayo sa kaharian ng Diyos. At tama po na tayo po ay magwaksik ng pagmamataas at pagmamalabis na kayabangan sa ating mga buhay. Para sa ganun, yung landasin po natin ay patungo po talaga doon sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, sa paraiso ng Diyos, para tayo na mga nakakilala sa Diyos ay totoo na makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Hello! At ang panganib, sabi ko dito, kayang sirain ng pride ang pamilya mo. Yun din po, disin lang. Kaya daw po sirain ng pride ang pamilya mo. Totoo po yun. Kaya minsan nagkakaiwalay po yung mag-asawa. Di ba? Kaya po nagkakaiwalay po sila. Dahil hindi nga po sila magkasundo doon sa dapat na desisyon na gagawin po nilang dalawang mag-asawa. Gusto ni lalaki, ito. Yung gusto ni babae, ito. At pag hindi nasunod yung gusto ni lalaki, hiwalay na tayo. At pag hindi rin nagustuhan ng babae, sasabihin ni lalaki, hiwalay na tayo. Marami pong family ang winasak po ng spirit of pride. Kaya nga po, iwaksi na po natin yung spirit of pride na ito para yung pamilya raw po natin ay hindi mawasak at hindi masira. Kaya nalulugod ako dahil wala na pong pamilya ang masisira po ngayon. Kung yung spirit of pride ay aalisin na po nila sa kanilang mga buhay. Hello! Amen. Di po ba kayo natutuwa? Sabi ko, wala na pong pamilya na masisira kung yung spirit of pride ay aalisin na po Amen. Amen. ng mag-asawa po ito sa kanilang mga buhay. Sabi po dito sa ikapito, ang pagmamataas ay dadalhin ka sa maling pasya o landasin ng buhay mo. Yun raw po. Sabi po dito sa English, pride leads to wrong decision. Dadalhin ka raw sa wrong decision. Iba yung wrong direction sa wrong decision. Yung decision po, ibig sabihin, yung talagang dineclare mo na ito yung gusto ko. Ito yung nais ko. Ito yung masusunod. Yan po yung sinasabi na desisyon. Kaya nga po, magbulis dili po tayo sa desisyon po natin sa ating buhay. Yung desisyon pala ay spirit of pride din po pala ito. Sa uri din po pala siya ng pride. Kaya para hindi raw po tayo magkamali sa desisyon po natin, iwaksin po natin yung spirit of pride. Ayan, hello! Kaya para yung desisyon raw po natin ay talaga namang tagumpay Amen. sa mga buhay po natin. Kaya yung pasya raw po natin ay lagi raw pong gawing tama. Kailangan huwag maghulis dili. Kailangan dahan-dahang pag-isipan. Huwag raw magmadali. Kaya yung mga nagmamadali, sila po yung lagi pong napapahamak. Totoo po yun. Kaya yung mga kabataan, lagi nagmamadali mag-asawa, ayun, nagkamali ng landasin. Nagkamali ng desisyon. Yung direksyon ng kanilang buhay. Kaya nga, yung mga kabataang nag-asawa, sa murang gulang pa lamang hindi nila alam yung tinatahak nilang landasin, ay mali. Kaya pagdating ng 1 year, 2 years, pupunta na ako kay Papa, uwi na ako. Ganun din yung lalaki, diyan ka na, sorry na ka na sa magulang mo. Kasi nga, wrong decision. Maling pasya. Kaya para raw, hindi mag-wrong decision at pasya yung buhay po natin. Kailangan iwaksi raw po natin yung spirit of pride. Nakakatulong po ba yung turo ko ngayon? Amen. Nakaka-relate po ba? Amen. Tayo po ngayon
Amen. Kaya, para hindi ka magkamali, pag-isipan mo na. Ganun din po yung mga nagmamadali. Pasintabi po sa mga driver, ganun din po sa mga driver. Dahil nagmamadali, malilate ako. Kaya laging may disgrasya po sa lansangan. Kaya hindi po nawawala ang aksidente po sa lansangan dahil nagmamadali si driver. Malilate. Malilate ako saan? Doon sa kausap ko na guy sa lalaki. Kaya yung motor talaga namang 100 o 120 yung speed natakbo para makarating ka agad doon sa tagpuan kay man and woman. At ganun din yung mga four wheels na aksidente dahil nagmamadali. Kaya nga po, yung pagmamadali, ay iwasan po natin po ito. Spirit of pride rin po pala ito. Kaya nyo, hindi lamang po aksidente ang nangyayari po sa lansangan. Meron din pong laging may boxing sa lansangan dahil yung mga driver nga po ay may spirit of pride. Kaya dapat po, alisin na po natin ito. Iwaksin na po natin ito. Kailangan magpasya po tayo ng tama at malumanay at dahan-dahan para yung landasin po natin sa buhay ay maging tama na po at hindi na po maging mali. Amen? Ang sabi po dito, lastly sa pang-8, ang pagmamataas ay magdudulot ng kamatayan at paglayo mo sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Mas grabe po itong pang-8. Pag may spirit of pride ka raw po, sabi po dito, pride can kill your relationship with God. Hello? Mamamatay. At papatayin ka raw nito. At mamamatay daw yung pakikipagrelasyon mo sa Panginoong Diyos. Gusto niyo po ba yun? Namamatay ang inyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Ako, tanggap ko na mamatay yung relasyon ko sa tao. Doon sa wife ko. Kasi talaga namang patay na. Kaya ayoko na pong buhayin pa. Pero yung relationship ko ay mamatay kay God, hindi ako papayag. Dapat ganun din po kayo. Huwag kayong pumayag na yung relationship nyo ay mamatay. Kailangan mabuhay ang relasyon po natin sa Diyos. Huwag mamatay. Amen. Di bali na mamatay po na yung damdamin po natin, yung relationship po natin sa tao. Basta sa Diyos, huwag mamatay yung relationship natin sa Kanya. Hello, huwag po natin ipagpalit yung pag-ibig po natin sa Diyos. Dahil ang Diyos po talaga ang ating dapat pong mahalin. Dahil siya po ang nagbigay po sa ating ng buhay. Hindi po yung ating girlfriend, hindi po yung ating boyfriend, hindi po yung ating wife and husband na nagbigay po ng buhay po sa atin. Sila po yung mga katuwang lamang po natin para mahalin. Pero hindi po dapat sambahin. Kundi dapat lamang po tayo ay makagkaroon ng kaugnayan sa kanila. Para sa ganun, maging kaligayahan po natin sila. Secondary, pero ang first na dapat po nating mahalin at paglingkuran ang ating Diyos na buhay. Kaya nga sabi po dito, pride can kill your relationship with God. Kaya ang pagmamataas ay magdudulot ng kamatayan at paglayo mo sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya, deny, lumayo, alisin, iwaksi ang spirit of pride sa ating mga buhay. Yun din po yung dapat po natin gawin. Para po malugod po ang Diyos po sa ating mga buhay. Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 8, verse 13, ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot, at sa diwang kayabangan. Kaya nga po, ang isang mayabang na tao ay hindi tumatanggap ng mga payo at madalas na hindi nakakapagpigil ng kanyang galit o pagkapuot. Ang meron daw pong spirit of pride ay sabi po dito, ang isang mayabang na tao ay hindi tumatanggap ng mga payo at madalas na hindi nakakapagpigil ng kanyang galit
o pagkapuot. Ibig sabihin, kung meron ka pa raw spirit of pride, ay yung may spirit of pride na tao raw po, ay hindi raw po ito tumatanggap ng payo. Kaya pag ang tao raw po ay merong spirit of pride, at meron po siyang spirit of kapalaluan at kayabangan, ang tao raw po ito, hindi raw po siya tumatanggap ng payo. Yun pala. Kaya pala minsan yung tao hindi tumatanggap ng payo. Pag meron pala tao na hindi po tumanggap ng payo, meron raw po pala siyang spirit of pride. Sabi ko, grabe. Yun pala yun. Kaya pala maraming tao na hindi tumatanggap ng payo. Tulad na yun, itong aral na ito. At yung aral nung nakalipas. Kaya nga po, pag meron pa raw pong gano'n na hindi tumatanggap ng payo, ibig sabihin meron pa raw po silang spirit of pride. At madalas daw, na hindi nakakapagbigay ng kanilang galit o pagkapuot ang mayroong spirit of pride. Ibig sabihin kasama raw po yung galit at pagkapuot doon sa mayroong spirit of pride. Ibig sabihin pag puno ka raw pala ng spirit of pride, puno ka rin pala ng galit at puot sa iyong puso. Grabe. Magkasama pala itong tatlong ito. Yung pride, galit at pagkapuot. Totoo po. Kasi marami nga pong nawasak na relationship at samahan dahil po sa spirit of pride. Ganon din po yung nangyari po sa langit. Nung si Satan po ay nagkaroon po ng pride. Di ba po nagkaroon po ng digmaan doon po sa langit. At na-divide po. Nagkabahagi po yung mga angel po doon na naikayat na po ni Satan. Ito pala yun, sabi dito, ang isang mayabang na tao ay hindi tumatanggap ng mga payo at madalas na hindi nakakapagbigil ng kanyang galit o pagkapuot. Ang pride ay nagmula kay Satanas. Kaya, the same lang siya doon sa paninilang puri at pagchichismis at pagsisinungaling. Ibig sabihin, itong spirit of pride ay isa rin pala pong spirit ni Satan. Kaya dahil spirit po ito ni Satan, kailangan tayo mga Kristiyano at mga anak ng Diyos ay wala na pong spirit of pride. Pwede po, gamitin natin yung pride. Yung powder na ba meron po doon? O, saka yung sabon? Yun po, pwede po yung pride na sabon, saka powder. Pero yung pride na ilalagay po natin sa ating puso at isip at buhay at pag-ugali, dapat wala na raw po yun. Amen. Yung pride po dapat ay niluluto na lang raw po natin about sa fried chicken. At para masarap raw po kainin. Hindi raw po dapat ito maging attitude ng mga Kristiyano na nabubuhay sa panahon nito. At kailangan po natin na iwaksi po ito. Dahil ang Diyos na araw po ay hindi po nalulubog sa spirit pong ito. At sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 16, magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo ay napakarunong. At sabi rin po dito sa Mateo, ulitin ko, 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. At lastly, sabi po dito sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ulitin ko, sabi po sa Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya lahat po tayo narito dapat magpakumbaba. At sabay-sabay po tayong itataas ng Diyos. Ano po yung itataas po dito ng Diyos? Yung pamumuhay mo. Pag ikaw po nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, ay itataas niya ang buhay mo. Ano po yung buhay mo? Kung ikaw ay mahirap, paularin ka ng Diyos. Pasasaganahin ka ng Diyos. Kung wala kang karunungan, pag ikaw'y nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Kung wala kang kaalaman, pag ikaw'y nagpakumbaba sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kaalaman. Amen. At kung ano yung nais mo, o yung desire ng puso mo, pag ikaw'y nagpakumbaba sa Diyos, ay pagkakalob at ibibigay ito ng Diyos sa buhay mo. Hello! Amen. At dahil doon, sa pagpapakumbaba mo,
itataas ng Diyos ang buhay mo. Yung desire mo, yung dreams mo, ay talaga namang pangyayarihin po ito ng Diyos. Pag ikay nagpakumbaba. Kaya pag gusto mo na maging huwaran ka sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kailangan humble ka. Kaya ngayon po mga anak ng Diyos, alisin na po natin yung spirit of pride sa ating mga buhay. Maganda ang plano ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya kailangan po magbago na po tayo ng ating mga pag-uugali at pag-iisip. Lalo na po yung pride pong ito. Kailangan po, hindi na po ito makita sa mga buhay po natin. At sabi, what is pride of life? Sabi po dito. Sabi po dito, the pride of life can be defined as anything that is of the world, meaning anything that leads to arrogance. Sabi dito, ang arrogance daw po ay isa pong kayabangan. Kaya nga po yung pride raw po ay dapat raw po natin iwaksi sa ating mga buhay. Kaya nga po, itakwin na raw po natin ang arrogance, ang pride, ang kapalaluan, ang pagmamataas sa mga buhay po natin. At lakaran po natin ang humbleness mula sa araw pong ito. Kaya natutuwa po ako dahil yung mga turo pong ito, mula nung nakalipas na linggo hanggang ngayon, ay talaga namang makakapagpabago ng mga attitude po natin. Sabi ko, makakapagpabago ng attitude po natin. Amen. At talaga namang magiging buwaran ang mga anak ng Diyos na narito. Dahil maiwawaksi na ang spirit ng pagchichismis, paninirampuri, at spirito ng kasinungalingan. Ngayon, mawawala na ito yung spirit of pride, yung pagmamataas, yung pagyayabang, at kapalaluan. Hello! Kaya sabi ko, Lord, ano na naman susunod dito sa araw ng linggo? Ano na naman kayong turo? Yung ituturo para kami talaga namang yung mga pag-uugali po namin, hindi man 100% maging perfecto ay mawala. Yung mga spirit pong ito sa buhay po namin. Dahil nung nabubuhay ka, Panginoong Kristo, inalis mo ito. Inaral mo ito kung paano ito lupigin. Ganon din po yung gawin mo po sa mga buhay po namin. Turuan mo kami na iaaral sa mga buhay po namin na maalis yung espiritu ng paninismis, yung paninirampuri, yung kasinungalingan, at yung espiritu ng pagmamataas, at yung espiritu ng kayabangan at kapalaluan sa aming mga buhay. Alam niyo po ba kung bakit gusto ng Diyos na mawala ito sa atin? Lalo-lalo na yung nagmimikti na maging pastor at pastora at maging servant of God dito. Kasi nga, gusto ng Diyos na tayo mga taga-God's the provider ay maging halimbawa sa lahat ng churches dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Hello! Amen. Yun po yung dahilan kung bakit tinuturo ito ngayon. Tayo yung maging hihendo, maging huwarang sa last generation na ito. Kaya sabi nga po nung nagpatotoo po nung nakaraan dito, nakita niya na tayo raw po ay nagkakaisa. Nakita niya raw po na tayo ay may unity. Dahil dun sa church na pinanggalingan niya raw po, ay wala raw po pagkakaisa, kanya-kanya. Nakita niya yung mga taga-God's the provider ay nagkakaisa. May unity. Hello! Amen. At hindi lamang yung unity ang kailangan may pakita po natin sa tao. Kundi kailangan yung mga tinuro ng spirit of pride ay mawala na po sa ating mga pag-uugali at buhay. Para lalong maniwala yung mga tao na kapaligid po sa atin. Ay yung mga tulong ito ay ina-apply po natin sa ating mga buhay. At pag na-apply na po natin ito at nawala na po ito, tapos po si Satan sa buhay ng pamilya po natin. Tapos po si Satan
sa buhay ng asawa mo, ng anak mo, ng mama mo, ng papa mo, ng lolo at lola, sa kuya at ate mo. At kung ikaw ay merong miniminti na ibigin, pag inalis mo ang mga spirit na ito, talaga namang mapalad. Sabi ko, mapalad ang magiging ka-relation mo. Dahil bihira na po sa tao ang wala ng spirit of kayabangan at spirit of ng kasinungalingan at spirit ng pagchichismis at paninirang po. Kaya tayo pong lahat na narito, dapat hindi lang sanayin na maalis to, kundi talagang alisin, iwaksi, wasakin, dibain sa ating mga buhay ang mga spirit na ito. Para ang Diyos ay malugod po sa atin at talaga namang ang Diyos po ang magtataas po sa atin. Yan po yung sabi po ng Santiago chapter 4 verse 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. At sabi sa Mateo chapter 23 verse 1, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos na buhay. Sa umaga po. Kaya nga po, harapat dapat po talagang pasalamatan ng Diyos. Harapat dapat po talagang purihin ng Diyos.